Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. Ganito ang sabi niya, "Pakinggan ninyo ito, may isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag doon sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasay wala gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ng mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago, at nag-uhay na mainam. May uhay na tig-30, tig-60, at tag-100 ang butil." Sinabi pa ni Jesus, "Ang may pandinig ay makinig." Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinhaga. Sinabi niya, "Sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinhaga." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Tinipon ni Jesus ang karamihan at nagsalita sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga. Isa sa pinakamahalagang talinghagang kanyang ibinahagi ay ang tungkol sa manghahasik at sa iba't ibang uri ng lupa kung saan nahulog ang binhi. Pare-parehong mabuti ang binhi. Ito ay ang salita ng Diyos. Ngunit hindi lahat ay namunga. Ang bunga ay nakabatay sa paraan ng pagtanggap ng puso ng tao. May pusong katulad ng daanan, tumatanggap ng salita pero agad kinukuha ni Satanas. May pusong mabato, nasisiyahan sa salita pero nawawala agad kapag may pagsubok. May pusong matinik, naabala sa kayamanan at pag-aalala sa buhay. At may pusong matabang lupa, nakikinig, tumatanggap at nagsasabuhay. Sa kabila ng pare-parehong binhi, ang bunga ay depende sa lupa. Sa ating buhay, tayo ang lupa. Araw-araw, ang Diyos ay naghahasik ng kanyang salita sa ating puso, sa panalangin, sa misa, at sa mga payo ng mabubuting tao. Anong uri ng lupa ang puso mo? Bawat araw ay paanyaya na linisin ang damo, tanggalin ang batong sagabal, at alisan ng yabang at ingay ang ating mga puso upang ang salita ay lumago.